Sniper 150, lagi daw nalulubat yung battery. Kaya pumunta siya dito sa ating shop para ipakita kung ano daw ang problema. Gamit ng ating voltmeter, itisting natin kung ilan yung inaabot yung charging niya. Ang normal na inaabot ng Sniper 150 na voltahe ay 14 volts. Pero nasa 13 volts na lang inaabot nito kapag i-rev natin. Kaya ang una nating gagawin ay tester natin yung stator kung may problema. Tanggalin natin yung socket na may dalawang wire na kulay puti dahil yun po yung supply na galing stator. At ang Sniper 150 pala ay naka full wave na. Gamit ng ating test light, itester natin kung may problema yung stator. Dahil kinarge natin yung battery, pada rin natin yung motor kahit walang supply na galing stator. Ngayon ay ilagay natin yung test light natin sa isang wire na galing stator. At yun o, grounded na pala yung stator, nasusunog na. At bakit ko po nasabi, ganito po yon. Kapag ilagay natin yung test light natin sa dalawang wire na galing stator ay dapat yun lang ang iilaw, yun o. At kung ilagay natin yung isa sa ground ay dapat hindi iilaw. Pero umilaw kaya ibig sabihin grounded na at sunog na yung stator. Ganyan lang ang pagtester ng full wave na stator gamit ang test light. Basta hindi grounded, okay pa yung stator, pero sa ganitong senaryo, kailangan na nating buksan at palitan yung stator. At bago natin buksan sa bandang magneto, ay kailangan i-drain muna natin yung langis. At ngayon naman ay tanggalin natin yung tornilyo ng crankcase sa bandang magneto. Ngayon ay malalaman na natin kung totoo yung sinabi kong sunog yung stator. At yun o, sunog nga. Ngayon ay papalitan na natin yung stator. Dahil wala tayong stock na magneto gasket ay dahan-dahan natin iangat ito. Dahil kapag napunit ito, wala tayong ipapalit. Bago natin tanggalin yung tornilyo ng stator, kailangan muna natin gisingin ito. Gamit ng ating Allen wrench at martilyo ay ating pong pukpukin. At tanggalin na natin yung tornilyo gamit ang ating air impact wrench. At ito na yung ipapalit natin na stator, original, pang Sniper 150. Ngayon, ay kabit na natin yung bagong stator. At ibalik na natin sa makina. At ikabit na rin natin yung mga socket. At syempre, ilagay na rin yung langis. At yun o, umaabot na ng 14 volts. Alright.